Magandang gabi, mga kabebe. Sa lahat ng kising pa dyan, mula dito sa pinakamainit na puso ng radyo. Hindi pa ba kayo binadalaw ng antok? O baka naman, tulad ng paborito kong kumot, ang antok ay sadyang mahiyain lang kaya nagtatago pa. Kamusta ang gabi ninyo? Sana naman hindi kayo nagsisisi sa mga desisyon ninyo today. Minsan kasi, may mga desisyon tayo na gusto na lang ibalik sa past, di ba? Parang minsan, yung pagpili mo ng last ulam kanina, shout out nga pala sa mga kapatid ko sa Dubai at sa States, sa mga nagpapuyat para lang makinig. Mahal ko kayo. Ngayon, kabebe, may dumating na sulat dito na ramdam ko na kailangan nating pag-usapan. Galing kay Chris mula sa Sibonga proper at mukhang may mabigat siyang pasanin. Hindi ko maintindihan bakit nangyari ito. One moment, okay pa ang lahat. The next, he was gone. At naiwan ako dito sa bahay na to sa Sibonga, na parang hindi naman talaga akin. Ang gulo ng lahat, kabebe. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit, knowing na I have to share this space with someone na hindi ko naman pinili. Virtual assistant ako, at ang buong buhay ko halos online. Pero ngayon, offline ang problema ko. Ang laki ng adjustment. Ramdam ko ang bigat sa bawat paghinga, parang may pumipiga sa dibdib ko. Puno ng kaba ang tiyan ko. Ito ba ang tinatawag nilang uncertainty? Yung feeling na ang fragile ng lahat, na kahit anong oras may pwedeng magbago uli. Parang nakatayo ako sa isang manipis na yelo. Hindi ko alam kung kakayanin ko to o kung kailan ako lulubog. Maaga pa lang, umupo na ako sa harap ng computer ko dito sa Sibonga. Ganito naman talaga ang buhay ng isang virtual assistant, di ba? Walang traffic, walang boss na nakabantay sa likod mo. Pero nitong mga nakaraang linggo, Info Morning feels like a performance. Kailangan ko ipakita sa sarili ko na kaya pa rin. Kaya kong mag-function kahit pa may malaking pagbabago sa routine ko. Ang dating tahimik na umaga ngayon ay may faint sound ng pagkilos mula sa kabilang kwarto. Si Cherry, gising na rin siguro. Dati, ako lang ang naghahanda ng kape. Ako lang ang nakakarinig ng sarili kong keyboard clicks. Ngayon iba na. Pinipilit kong isipin na for the best to. Ang biglaang paglipat niya dito, ang daming adjustments. Hindi lang physical, pati yung emotional space ko, parang na-invade. Pero I can't let it overwhelm me. May deadlines ako, may responsibilities. Hindi ko pwedeng pabayaan ang trabaho ko dahil lang sa feelings na hindi ko pa ma-define. Every day, I'm just navigating this new normal, trying to find a rhythm. Nasanay na ako sa independent life, yung ako lang ang iniisip ko. Ngayon, may ibang tao. Hindi masama, pero hindi rin madali. This fragile sense of normalcy, I have to protect it. Ito na lang ang meron ako para di ako tuluyang masira. Akala ko, itong bagong buhay ko sa Sibonga, okay na, tahimik, may sariling routine. After all the struggles, nahanap ko na ang kapayapaan ko. Virtual assistant work, flexible hours, konting savings, sapat lang para sa sarili ko. Then one evening, may kumatok, malakas, persistent. Hindi ako nag-expect ng bisita, lalo na't gabi na. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya, nakatayo lang, dala-dala ang isang malaking bag at backpack. Si Cherry. Nagulantang ako. Hindi ko alam anong sasabihin. Hindi ko siya inimbita at hindi ko nga alam paano niya nahanap itong lugar ko. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko sa kaba. Then she just looked at me, diretso sa mata. Sabi niya, "Chris, I'm staying here. Walang choice. This is my place too." Parang binagsakan ako ng langit. My place? My peace? Pakiramdam ko, gumuho ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano mo tatanggapin na may bigla na lang susulpot at dedeklarang titira sa'yo? It felt like a trap, kabebe. Nakakulong ako sa sitwasyon na hindi ko sinimulan. Isang flight instructor, biglang lumapag sa tahimik kong buhay. Para akong basong pilit na pinupuno ng tubig kahit puno na. Dati tahimik lang ang umaga ko, ang kape ko kasama ang deadline po sa trabaho. Ngayon, may ingay na nagigising. Si Cherry, ang lakas ng personality niya. Ang daming kwento, ang daming plans. Pero these plans, they're always up in the air, just like her job as a flight instructor. Isang araw dito, isang araw baka lumipad na lang siya somewhere else, leaving me here in Sibonga. Ang daming space na na-occupy niya sa apartment ko.
Not just physical space, but mental space. My routine, my quiet moments. They're all shared now. Hindi naman sa ayaw ko, pero may part sa akin na nagre-rebel. Kasi this is my sanctuary, my safe haven. Tapos biglang may ibang tao, may ibang buhay na nakikisama. Sometimes, I just want to breathe without feeling watched or accounted for. I value my independence, you know? Sabi niya, temporary lang naman daw ang stay niya. Pero every day na dumadaan, I feel a strange mix of relief and pressure. Will I ever get my peace back? Or will I miss this chaotic presence when she's gone? Ang hirap mag-adjust. Pakiramdam ko, hindi na ako ang may-ari ng sarili kong oras, sarili kong espasyo. This feeling, it's not comfortable. It's a heavy thought. Kabebe, parang ang bigat-bigat ng puso ko sa pagitan ng resentment at ng something else na hindi ko pa maintindihan. Is it fear of being alone again or just the fear of change itself? Dati, akala ko puro ingay lang ang magiging soundtrack ng buhay namin ni Cherry sa iisang bubong dito sa Sibonga. My world was all about schedules, deadlines, and the quiet hum ng laptop ko. Her world, it was up in the sky, full of students, engines, and the vast open air. We were oil and water, I thought, forced together by circumstance. But then, may mga gabi na, pagkatapos ng mahabang araw niya, makikita ko siyang tahimik sa kusina, nakatitig sa bintana. Minsan, uupo lang ako sa tabi niya, walang salita, just the shared silence. Hindi ko alam kung bakit, but her quiet presence became comforting. May isang gabi, nag-share kami ng kape. She talked about her dreams of becoming a full-fledged airline pilot. At ako naman, about the challenges of being a VA. Pareho kaming naghahanap ng sense of stability, of making our own path. Napagtanto ko, she's not so different from me after all. Yung invisible wall na binuo ko, unti-unting gumuho. May takot, oo, takot sa pagiging too close, sa pagiging vulnerable. But also, may curiosity. Ang dami kong gustong malaman pa. Ang hirap tabebe. Kasi, the more I get to know her, the more I realize I don't want her to leave. Pinagmasdan ko si Cherry habang abala siya sa pag-check ng kanyang flight schedule. Isang buwan na kabebe, at pakiramdam ko, lalong humihirap huminga. Ang bilis ng panahon, di ba? Dati, pilit lang kaming nagsasama sa iisang bahay. Ngayon, every moment feels like a borrowed time. Narinig ko siyang kausap sa phone. Yes, copy that. Confirm deployment to Iloilo. Deployment. Isang salita, pero ang dami niyang pwedeng ibig sabihin para sa akin. Yung takot na bumabalik. Yung pakiramdam na iiwanan ka. Sabi nila, iba daw ang flight instructor. Iba ang mundo nila. Hindi ka pwedeng kumapit ng mahigpit. Paano kung ito na pala yung umpisa ng paalam? Paano kung ang karir niya ang maging dahilan para mawala siya ulit sa akin? Ang sakit isipin, pero hindi ko kayang pigilan ang sarili kong mag-isip. Hindi ko alam kung kakayanin ko na naman ang mawalan. Sa isang tingin pa lang sa kanya, alam kong may hahabulin siyang ibang pangarap. Pangarap na baka hindi ako kasama. Ang bigat ng hangin sa Sibonga noon. Hindi na kami nag-uusap ng maayos. Parang lahat ng nararamdaman namin nagtipon-tipon sa loob ng isang gabi. Naghihintay lang ng isang spark para sumabog. Nauna akong bumitaw. Cherry, please, this isn't working. Ang dami nating dreams. Magkaiba tayo ng path, I said. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Maybe I was scared. Masyado akong nagiging vulnerable. Tumingin siya sa akin. Walang emosyon sa mukha niya. Alam mo, Chris, I always knew this would happen. You'll always choose your sky over me. Your freedom over us. Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid kahit mainit ang ulo ko. Her words, they cut deep. Not because they were false, but because they were true. My flight instructor dreams, her virtual assistant career, we were both so independent. Hindi mo ba naiintindihan? I'm scared to lose myself here. Cherry, I confessed, my voice almost a whisper. Ang hirap sabihin pero totoo. Pakiramdam ko, our love was a beautiful cage. And I'm scared to lose you, she countered. Then her voice broke. Pero mas takot akong baka balang araw, ako na lang ang lumalaban. I've been through that before. Nawasa ako sa sinabi niya. All her past traumas, her fear of abandonment, parang sinuntok ako ng katotohanan.
This wasn't just about us anymore. It was about her scars and my own unresolved fears. Hindi na ako nakapagsalita. There was nothing more to say. Sa ilalim ng nagdidilim na kalangitan ng Sibonga, alam kong dito, sa puntong ito, magbabago ang lahat. Nakatitig ako sa eroplano sa malayo. Kabebe, maliit lang yan, pero alam kong pwedeng lumipad ng napakalayo. Parang si Cherry. Parang yung mga pangarap niya as a flight instructor. Sa bawat gabi na magkasama kami, naramdaman ko yung comfort, yung warmth na hindi ko inakalang makukuha ko ulit. Dati, it's just a temporary setup. Pero ang puso, ang bilis mag-invest, di ba? Ang bilis dumikit, ang bilis masaktan. Pero nakita ko sa mga mata niya, yung drive, yung passion for flying, yung desire for a life na hindi ko kayang bigyan ng buong espasyo. O siguro, hindi ko lang talaga kayang panatilihin. Ang sakit, kabebe, to admit na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, there are some dreams na magkaiba kayo ng direksyon. I tried to make it work. I tried to adjust. Ngayon, I have to let go. Hindi para sa akin, kundi para sa aming dalawa. Para sa future niya at para sa sarili ko na matuto ulit tumayo ng mag-isa. Natatakot ako sa balik ng loneliness. Sa silence ng bahay. Pero mas natatakot ako na isang araw, malaman kung ako ang hadlang sa paglipad niya. Walang kasiguraduhan kung ano mangyayari after this. Pero I made the choice. It's a heartbreaking choice. Pero kailangan kong gawin. Kabebe, ang tahimik ng bahay. Ito pala yung feeling na nag-iisa ka ulit matapos ang lahat. Every corner, may alala. Yung couch na pinagtatalunan namin kung sino ang maglilinis. Yung kitchen na halos masunog namin dahil sa food experiments. I made the choice na maghiwalay kami ni Cherry. Pero bakit parang may bumubulong sa akin na mali? Hindi ako umiiyak, pero parang may malalim na kirot dito sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Parang may nawala, pero at the same time, may nahanap din ako. Isang bigat na nabuhat, pero may emptiness pa rin. Ang hirap i-explain, mga kabebe. Ito yung space na gusto ko. Yung solo life na pangarap ko, pero yung katahimikan, ang sakit. Wala nang adjusting. Wala nang magko-complain sa music ko. Wala nang flight schedule na kailangan kong intindihin. Dito ako sa Sibonga with my VA work. Dito ako nagkumpisa. Dito ako kailangang magsimulang muli. Siguro, this is not a bad thing. Maybe this is exactly what I need. A clean slate. My heart is aching. Oo. Pero, it's also beating with a different rhythm now. A rhythm of possibility. Mag-isa ako ngayon, pero hindi ako mag-isa sa journey na to. There's a future waiting at kaya ko to. Kay Case at Cherry sa Sibonga proper, ang inyong kwento ay isang paalala sa atin, mga kabebe, kung paano dumarating ang pag-ibig sa mga hindi inaasahang paraan. Minsan akala mo pinagtitripan ka lang ng tadhana, yun pala, inihahanda ka na niya sa pinakamagandang detour ng buhay mo. Ang pinakamahirap na lesson sa pagmamahalan ay yung kung kailan ka dapat bumitaw, hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil mahal mo siya ng sobra, na mas importante na ang future niya kahit magkahiwalay kayo. Para kay Chris na isang flight instructor, alam mo ang pakiramdam ng turbulence at biglang pagbabago ng ruta. Ganoon din sa puso, hindi laging straight flight ang love story. May mga storms, may mga reroutes, pero ang pinakamahalaga ay ang trust na balang araw, babalik kayo sa tamang course o makakarating sa destinasyon ninyo. Kahit magkaiba ang eroplano. Ang pag-ibig na totoo, hindi yan natatakot sa malayo, hindi yan susuko sa changes. It finds its way. Ang tanging magagawa ninyo ngayon ay magtiwala sa proseso. Magtiwala sa inyong pagmamahalan. At higit sa lahat, magtiwala sa inyong mga sarili. Ang fear ng uncertainty ay normal, pero tandaan ninyo, kabebe, ang uncertainty rin ang nagbibigay ng chance para sa mas malaking happiness. Ipagpatuloy ang laban na maging masaya. I-embrace ang future with open hearts dahil doon nagmumula ang tunay na lakas. Tito Bebe, always got your back. And that's it, mga kabebe. Another story well shared. Napakasarap magkwentuhan to share all the tears and the laughter with you.
Before we say goodbye, I want to leave you with this thought from the poem Desiderata by Max Ehrmann. Be yourself, mga kabebe. Never ipilit ang hindi totoo, and don't be cynical about love. Because even when life is dry and full of sadness, true love is always there, like the grass that always grows back. Sana ay nag-enjoy kayo, my dear mga kabebe. If this message touched your heart, please click the like button for me. And para hindi na kayo mahirapan maghanap, subscribe to the channel and hit that notification bell so you never miss our late night chikahan. Huwag niyo ring kalimutang mag-iwan ng comment about your own feelings or story. Thank you so much for spending your valuable time with your Tito Bebe. Always remember to keep your heart open, but keep your standards high. Until next time, mga kabebe, Tito Bebe loves you. Good night and see you soon.